Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Matatagpuan sa Central Panay, ang bayan ng Tapas sa lalawigan ng Capiz ay may masiglang komunidad ng agrikultura. Pinupuri ang bughiring kayamanan ng Tapas na may kabuoang lupain na umaabot sa 59,743.88 na hektarya. Kaya ito ay isang mahalagang sentro ng produktibong agrikultura. May 58 barangay ang Tapas, kabilang na ang 36 na lowland barangays at 22 na upland barangays. Ang mga barangay na ito ay sama-samang nagtatanim ng iba't ibang pananim tulad ng palay, mais, tubo, kape, niyog at mani, nagbibigay buhay sa isang maunlad na ekonomiya sa agrikultura. Sa mga nagdaang taon, nagsikap ang Tapas mula sa kahirapan at itinatag ang posisyon bilang isa sa mga progresibong bayan sa rehiyon ng Kanlurang Visayas. Ang sigaw na Bakas Tapas ay umaagos sa mga lansangan nito, kumakatawan sa espiritu ng matibay na paninindigan at walang hanggang pagsisikap. Ang pariralang ito ay nagpapahiwatig ng kolektibong determinasyon ng mga Tapasnon na magpatuloy, magtrabaho ng masigasig at hindi mawawala ng pag-asa para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Habang ang sinag ng araw ay tumatama sa bayan ng Tapas, patuloy na umaasenso ang mga residente nito. Pinapatibay ang kolektibong paniniwala ng kanilang iisang pangarap ng pag-unlad at kasaganahan. Bagamat ang kabukiran ay puno ng yaman at ang mga kamay ng mga magsasaka ay puno ng kasigasigan, nananatili pa rin masalimuot ang buhay. Sa kabila ng kanilang dedikasyon sa pagsasaka at patuloy na pagsisikap, sila ay hinaharap pa rin ng mga kahirapan at mga hamon sa pagpapaunlad ng komunidad. Ang mga komunidad sa Tapas ay may matagal na hinaharap ng mga hamon sa kapaligiran at sa ekonomiya. My vision and dream for the farmers dito sa aming lugar, munisipalidad ng Tapas Street, really to be self-reliant, okay, and don't depend so much on the government, and then being there na matagal na sa field and yet hindi sila umaangat, okay, and that's the reason why I keep them always brief on what is to be needed, okay. At ang pinaka-importante rito is yung to cascade all the necessary information because tingin ko rito matagal na sila napabayaan at it's only very timely na pag-upo ko rito, yan talagang agenda ko is unahin itong mga farmers na ito because ito ang talaga magsisave sa ating bayan, itong mga muna na ito na tinatawag natin. Noong 2019, ang Sustainable Land Resource Management Approach o SLRMA ay ipinakilala upang mapakita ang potensyal ng agrikultura sa upland at hilly slopes ng Tapas at mabigyan ng solusyon ang mga nagbabatyang problema sa soil erosion at walang pakundang paggamit ng fertilizer.
Pag-abot sa environmental condition, na-observe namin, ma'am, ang agkukog is nag-start na siya ang soil erosion. Nag-start na din siya, ma'am. Tapos, ang lupa nila, makita siya, ma'am, na wala na siya gawa topsoil. Siyempre, nag-erode lang siya, nag-erode. Tapos, ang ilang ang mais, pag-abot sa ilang crops, hindi mo siya mahambal na ang ilang production is okay. Tungod na kung hindi nila pagamitan sang fertilizer ang ilang mais, hindi man siya magdako. Yes, ang ilang income is sa mais lang, wala sila other source of income. Layunin ng proyektong SLRMA na maisakatuparan ang mga estratehiya para sa pamamahala ng agricultural lands ng Tapas na eksplisitong nakatutok sa mga lugar na upland at hilly na madaling maapektuhan ng pagguho ng lupa. Sa pamamagitan ng mga inisyatibo sa pananaliksik at pagpaunlad, ang project implementers ay nagbigay ng mga kaalaman at kagamitan sa mga magsasaka upang tanggapin ang mas maayos na pamamaraan sa pagsasaka. SLRMA means Sustainable Land Resource Management Approach. This is one of the good things the Department of Agriculture through the Bureau of Soils and Water Management has done in terms of managing the soil. Because right now, at this time, our soil are actually exhausted, probably at the point of abuse. So, SLRMA, as an approach and a strategy, is something that can really rehabilitate the soil. This is not just simply a project, it's also a research and development initiative of the BSWM. So they wanted everything scientific at the same time. So first is, there are actually three. Assess soil health status of cultivated upland and hilly lands. So SLRMA, as an approach, is really targeting the upland and hilly lands, actually up to 18% slope. In this case, corn areas, because most of the corn areas, especially here in the context of Panay, are located in slopey and hilly lands. Major part of that. Second is develop and promote a science-based approach that will enhance the full potential of upland and hilly lands for agro-environmental development. So now there's an integration not only on the agriculture part, but also the environment. So that's really one thing when I look at the SLRMA project. That's one thing that attracts me, because I know that this is not just a one-shot deal project. So apart from the 5 years, I know because it also has a research and development component, and the LGU is BSWM is really serious about this project, and I think it's just the right thing that the LGU also should be serious about this project. And the third objective is to determine the adoption of soil and water conservation technologies, its benefits to farmers, and environmental impact. So these three are actually embedded in the entire implementation of the project. One thing good about SLRMA, BSWM created a technical and monitoring team to expedite the processes involved in project implementation. So the monitoring team not only conducts monitoring, but also provides technical assistance. So every month, from the national office, the BSWM team, composed of 4 people of different expertise, come down to the LGU, go around the project areas, provide the technical support, interact with us, also with the farmers. So that's one good practice of this project. Nakakuha ng pondo na umaabot sa 12 million pesos mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management, at mula sa Department of Agriculture National Corn Program
at naging instrumento sa pagpapabilis ng implementasyon ng proyektong research and development sa mga bukirin ng mga magsasaka. Sa unang taon ng implementasyon, mayroong 13 magsasaka na nakipagtulungan na may kabuuang 20 hektarya ng lupa mula sa barangay Agkokok. Sa dulo ng taon, lumawak ito sa parehong barangay nang madagdagan pa ng 23 magsasaka na nakipagtulungan na may kabuuang 21 hektarya. Kabuuang 41 hektarya para sa barangay Agkokok lamang. Yung bago po dumating yung CRM dito, sa amin dito, nagmamais na kami dati bago dumating yung project. Kaso lang, yun lang talaga, makikita mo sa mga area namin, mais lang talaga, lahat. Wala ka nang ibang makikita sa area. Tapos, siyempre, hindi din namin alam yung about sa mga tinatawag nilang contouring. Si ano si Katong Balot, si Sangola, Paray, mais. Dapat lang na sa umana, mais. Mga dagmay, mga balingol. Ang panawagan mo sa nagapon sa daw mga ayot bulig ba kanda. Ito mo dahil nandiyan po kami kanda. Kaya nga benepisyo na kung makapag-doktor kung dahil bulig na sa pagkabuhay namin. Kaya kung mga reading pa sa dawa, kaya mo pumiga ako. Training na ako kumito sa mga aktorang koko. Hindi dyan magkay sa mga hindi lang nakita mo mula yung mga tanong iba tuya ka. No, sundon ni mo ay kita mo. Ay kalapad-lapad na tanong ito sa akin. Ako na niya pag alturang Santos na tandaan ko doon mga ginagturan namin ito na makabuligid ka mo ito mga tanong nanda. Kaya gusto ko i-good na anda mo. Ang prasada sa video karon daw lain gaway sano pa yung buligan kami sa pagtulog ba? So na mga tanim, mga saging, kung kulanin dyan. Pero karon may mga prutas yung tanong, mga pinya, mga saging doon, baridad doon saging. So nag-amuat mo isipan mo mga tanong naglugan. Nakikita mo ba na ang ining kinaalam na gintudlo sa inyo sa karon makabulig ini siya o hindi ini siya makabulig sa mga para sa inyo? Makabulig makabulig. Sa ikalawang taon nito, lumawak ang proyekto ng SLRMA sa Barangay Cristina na may 23 magsasaka sa kabuuang 22.5 na hektarya. Sa ikatatlong taon, lumawak ito sa Barangay Epero na may 10 magsasaka sa kabuuang 27.4 hectares. Sa ika-4 na taon, nagsagawa ang proyekto sa Barangay Candelaria na may 16 na magsasakang nakipagtulungan na may 20 hektarya. Sa kabuuan, 85 magsasaka ang nakipagtulungan na sumasaklaw sa 110.4 na hektarya. Ako naging OFW, naisip ko, alam mo sa Manila, wala kang area nga dako. So, ang naisip ko, magtanong. Kaya wala mo, dito, ginabakal ang tanan mo. Nagtanungan ko, galing to, syempre, ang tanong ko, ng gulay na sang tanan, sang barangay. Ito yung naisip ko na magbalik sa area ko para at least sa area ko, gusto ako kung natanong kung din ko gusto. Ang nagpursige ako, after ko mag-OFW, nabalik din ako sa area ko. Ang na kahit pa paano, nakapundar ako sa concrete na balay, at least natapos ko na ako na balay dito sa Manila. Mga ilang taon na, may nakapag-open sa akin sa about sa SLRMA. Bali, ang tiyo ko nga
nag-approach sa akon nga basta gusto mo nga tanong sa mga produkto mga fruiteries. Di sa ako wala man problema kasi ako gusto ko magtanong. Di nabaton ko ang project sang SLRMA until wala gani 1 year. Naka-income na ako. Actually, ang na-income ko, dako na dito na ibibig sa akin sa mga kinawala sa banay, sa mga needs namin, sa mga bata. Dako din ang pasalamat ko sa SLRMA na amat-amat, kaya siyempre, hindi nandiyan ako ang gintao sa SLRMA, pero amat-amat, nag-iara na bala nga sa mga soccer, i-expand namon, hasta nga, until sabihin, hindi pa naman naubos ang 10 hectares na, pero amat-amat lang, kaya siyempre, kung din lang itong soccer, lang to ang ginadugang namin sa area naman para naubos namin itong 10 hectares. Bakit hindi sa nagulig sa akin sa mga training, sa mga contouring, sa mga eco na farming. Bakit gid? Actually, sa processing sa aming mga seminar, nakaano kami sa processing sa mga prutas, about sa paghimo sa chocolate, from cacao fruits, saging to banana chips, tapos sa kalamansi to juice. Dako gid sa naibulig kay akala gina-adapt ko kag ginahimo ko gid para sa mga bata. Dako na bulig. Ang sa isa lang nga natudlo din sa akon about sa contouring, kung gaano kalayo, kung paano magtanong, paano mo maalagaan ng isang puno like banana. Dako dito na naibulig sa akon kung saan mo kuwaon na soccer, saan gaano kadako, pila ka bulan ang sang saging, dako bigaya. Kaya nga gusto ko kung may pagkakataon na gusto ko ibulig ko sa iba ang kaalangan ko na. Willing ako na magtao sa kaalangan ko nga natutunan ko sa SLRMA. Dapat ko na niyang gintudlo sa inyo. Dapat hindi mo na nga sa isip lang, isa puso mo dapat. Para sa ulihi, i-apply mo sa inyo nga pangabuhi nga kung ano yung natutunan mo sa gintudlo sa SLRMA. Ang contouring ay isang matagal ng epektibong pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay tumutulong sa pagprotekta ng lupa laban sa pagkaubos at pagkaguho. Ang proyektong SLRMA ay nakatuon din sa pagbibigay ng mga farm inputs para sa produksyon ng mga magsasaka. Layunin ng proyekto na itaas ang kalagayan ng ekonomiya ng munisipalidad, bawasan ang pagkadepende sa monocropping at itaguyod ang pangangalaga ng kalikasan sa mga magsasaka ng tapas kapis. Sa unang taon kasi, syempre medyo dagdag sa konting oras, trabaho kasi gumagawa ka ng content para bago sa pag-farm kasi may contour na. Tsaka may konting diferensya na sa kinikita mo sa pagmamais po. Mga 1 year may konting diferensya na po. Ang pagbabago sa mga siguro nakikita ko sa pangalawang taon na. Ang una kong inanin sa kunto ko is pineapple. Pineapple kasi ang nakita ko doon malaking bagay po na sa pineapple ko nakapag po ako ng 15,000. Sunod nun, sa banana,
medyo lumaki ang medyo mild ka diferensya konti sa mais, pero pagdating naman sa banana, nabawi po yun. Parang, kumbaga, another income po. Malaki. So, first na, ko po, nasa 10,000 po yun. Marami na rin kaming mga trainings na So, ang naitulong nun sa akin, sa training, mga trainings, kung paano mag-manage ng farm, tsaka hindi mo sabihin na ang dahil doon sa project, tsaka tulong ng gobyerno, mahirap sabihin na wala kang pro. Malaki siguro, tsaka sabihin ko sa iyo na ma'am na ang naitulong ng project sa akin mula sa simula hanggang sa ngayon ng project namin. Yun na po, yung bahay ko na yan, bahay ko, nakapagpatayo. Malaking naitulog sa akin ng project nan kasi siyempre kung ibase mo lang sa pagsasaka tsaka sa income ng teacher, hindi ko makapagpatayo ng ganyang kalaking bahay. Upang higit pang itaguyod ang inisyatibong ito, nakipagtulungan ang TUPAS sa iba't ibang tanggapan, kabilang nga ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Environment and Natural Resources, Municipal Social and Welfare Development Office, at ang LGU Gender and Development Office. Grateful good kami diri nga nag-abot ang project sa amat-amat, ma'am, nakabulig sa ilang pangabuhi. Makita na namon subong ang ilang sitwasyon sa amat-amat, ilang balay nag-aarasinso. Kay gabos man kami, ma'am, sa testimonya sang amon nga farmer mo, kay kada isa gina-interview namon. Gina-visit namon sila, ma'am, ako weekly. Ang amon niya nga BSWM monthly. So makita din namon, ma'am, ang improvements ang amon nga mga ka-operator. Isa sa mga mahalagang resulta ng proyekto ay ang pangpapaunlad ng bayanihan spirit sa mga magsasakang nakipagtulungan. Well, first of all, ako nagpapasalamat sa attached agency ng Department of Agriculture, which is yung Bureau of Soil Water Management. And they've been here for almost about 5 years. They're coming back and forth. And they are the one, and I've been telling them to help our farmers. And after so many times of introduction nito at saka dissemination of information sa kanila, nakita nila na dapat itong tingnan kung talagang bagay sa kanila. And now, the fruits, after 5 years, nakita nila na maganda pala itong ibinunga nitong contouring na ito, at lahat halos ng mga farmers doon sa Kukupay, gumaan ang kanilang kabuhayan, kumita sila, and din yung iba nakabili na ng mga motorsiklo na pagpagawa ng bahay because yung idinulot ng kabutihan na ito sa mga muma. Malaki po ang pasasalamat ko sa mga taga-BSWM Department dahil po doon sa proyekto ninyo po, malaki pong tulong at saka pagbabago ng pamumuhay namin mag-asawa. Gaya ng dyan, kung nakikita ninyo sa akin, maliit lang yung dyan, ma'am, yung pinapakita ko sa inyo, maliit lang yun, nasa 10.4 lang yan. Pero ang income yan sa isang taon, sasabihin ko siya, mahigit mga 50,000 yan. Ang income yan. Maliit na nga yan, ma'am, kasi kumbaga integrated talaga. May kalamansi, saging, kakao, mais, may mga talong, may mga din yan. Basta marami po yun, ma'am. Malapit talagang pasasalamat ko sa taga-BSWM dahil sa mga trainings na pinarating nila kasi dahil doon marami kami natutunan, lalo-lalo na ako. Ako, ma'am, lahat na trainings ko, na-apply ko yun. Lalo-lalo yung mga pumunta kami sa ibang lugar para lang mag-observe. Makita yung mga kung anong klase ang pagiging farmer doon sa isang pagsasaka doon sa ibang lugar. Ay na-absorb ko yun tapos ina-apply ko sa sarili ko. Kaya nga sabi ko din may pangarap din ako na sana gusto ko rin sana lahat na farmer sundin at gagayahin yung project ng Sheila Remain, lalong-lalo na dito sa akin. Pag ganito, kahit
konting area lang, kahit hindi umabot ng 1 hektar, sigurado ako, pag ganito ang gagawin ng isang farmer sa farm nila, sigurado ako malaking maitulong nun sa hanap buhay talaga. Ang bayan ng Tapas ay patungo na sa pagiging isang bayan na kilala sa produksyon ng organikong agrikultura. Isang positibong hakbang patungo sa sustainable at environmentally friendly na pamamaraan ng pagsasaka. And from day one ako mo po, sabi ko, let's organize yung Barangay Farmers Association sa 58 barangays. Yan kagad ang inuna ko. Na let's organize that because that is the key important for us to give them the complete and reliable information about what is needed sa kanilang lupa. Madalas kami nakikipag-meeting, kaya pinakausap ko itong mga farmers. At ako nagpapasalamat din sa mga ayudang itinutulong sa amin ng Department of Agriculture. Okay? At ito ay isa ring paraan na makatulong din sa kanila. But sometimes, sabi ko nga, if it's possible na yung tulong na ibinababa sa amin dito, pinakamaganda niyan kung mag-uusap-usap muna tayo rito at malaman kung ano ba talaga ang kinakailangan namin dito. And sinasabi ko ito dahil mahal ko talaga ang mga farmers. Okay? Ito ang kabuhayan namin dito sa munisipalidad ng Tapas. Halos lahat dito ang alam na hanap buhay ay ang pagtatanim. Okay? At dito ko ibinubuhos ang aking nalalaman at pasalamat ako at nandiyan yung aking mga empleyado na sa Department of Agriculture na hindi sumusurrender in spite of the fact na yung terrain namin dito ay napakahirap. The weather is another one. Unpredictable ang weather dito. And yet, nakikita niyo naman siguro ang resulta na from nothing, we were able to develop something. Okay? And hindi kami titigil hanggang dyan lang ang maabot nila. Sabi ko nga from the start, gusto ko itong maging modelo na maging self-reliant, masustain nila lahat ang aming ginagawa dito at kung pwede, ay kami ang magpakain sa buong Pilipinas, which kung kakayanin, ay talagang hindi naman imposible ito dahil sa laki at lawak ng aming lupa. Hindi lamang binago ng proyektong SLRMA ang mga praktikal ng pagsasaka, kundi pati na rin ang mga buhay ng mga nagsasaka sa Tapas. Nagbukas ng landas patungo sa mas maliwanag at mas matibay na hinaharap. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, tumayo ang Tapas bilang patunay kung ano ang maaaring maabot sa pamamagitan ng pagtutulungan, dedikasyon at pagtitiwala sa mga kalikasan na pag-unlad. Ladies and gentlemen, welcome to the turnover ceremony of one of the Agricultural Innovation Initiative right here in Western Visayas Integrated Agricultural Research Center. Today, we present the audiovisual of the project, the establishment of smart greenhouse and capacity building in the Philippines. The project, funded by the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs of the Republic of Korea, is a testament to the enduring friendship between the Philippines and the Korean government. Launched on March 31, 2022, it is fully managed by the Korea Agency of Education, Promotion and Information Service in Food, Agriculture, Forestry and Fisheries, with the implementation led by Hamgyong National University. This smart greenhouse, a marvel of climate-proof, mechanized and automated technology, offers a solution to the Philippines' climate change concerns. Spread across a 3,000 square meter area, 10 greenhouses were designated for mushroom, tomato, and paprika cultivation. This project aims to enhance the production and competitiveness of small and mid-sized farmers. Specifically, the project aims to increase the production of quality produce, improve knowledge of implementers and farmers, and enhance the distribution channels of high-value crops.
The project, with a budget of 65 million pesos, based on the exchange rate of 1,190 Korean won per $1 and 50 pesos per $1, encompasses the establishment of smart greenhouses and capacity building. 4-unit solar-powered greenhouses for tomato and paprika, and 6 units connected to a local electric distributor for mushroom are complemented by short-term and long-term training programs. In the execution of this multifaceted project, key components have unfolded to push its success. First, the establishment of the smart greenhouse, marking a significant milestone. The structures for tomato and paprika were completed in January 2022, while the mushroom facilities were finished in February of the same year. Equally important endeavor was capacity building, encompassing various training initiatives. In February 2022, 2 short-term training sessions were conducted with 26 participants each. One focused on tomato and paprika cultivation, while the other honed in on mushroom cultivation. The journey didn't stop there, as 3 extensive long-term training programs were piloted. 2 accommodated 22 participants each, delved into tomato and paprika, transpiring from May to October 2022 and February to July 2023. Simultaneously, a training from November 2022 to April 2023 honed the skills of 8 participants in mushroom production. Here are some of the project updates. In a single unit of smart greenhouse, 1 production cycle of cherry tomato, melon, and paprika realized an ROI of 22.9%, 10.1%, and 58.4% respectively. While in shiitake mushroom, an ROI of 54.13% can be realized in 1 production cycle in 1 growing house. Projected payback period for an investment in shiitake is 1.8 years. The long-term training did not only empower individuals but also benefited a farmers' organization. The smart greenhouse has become a hub for knowledge sharing. Numerous visitors from different regions have toured the facility to gather information for their own greenhouse projects. This collaborative exchange is contributing to the broader dissemination of valuable insights and practices. The smart greenhouse is recognized as a tourist destination, and work is underway on finalizing good agricultural practices initiatives and a techno guide on shiitake production. Looking ahead, the project aims to become a research hub, explore new high-valued commodities, and source budget for solar energy for the mushroom greenhouse. A pick-and-pay concept for the produce, and display of about-to-be harvested shiitake fruiting bags in malls. The project will also serve as a venue for more trainings for interested stakeholders. Success stories include trainees setting up their own greenhouses and applying daily learnings in their farming practices. Research collaborators with the academies are also welcome. As we bring this presentation to a close, we extend an invitation for you to explore into the invaluable insights and perspectives shared by our key stakeholders. Ngayong aga sa tanan, ako gali si Reddy Palmihar, 4th son of Ray Palmihar and Elena Palmihar. Ako ay dati nga seaman, former seafarer, and nag-venture out sa smart greenhouse farming. Siling ko, okay man, mabudlay, pero malipay man. And then, kay tungod na upod kami sa barko nagaplano, nag-venture out kami karon sa smart greenhouse. Amo na nagkanto kami dito sa West Biart kag mag-training. Luckily nga naka-training kami dito. Pasalamat din kami sa West Biart, sa Western Visayas Research Center nga ginupod nila kami as a trainee dito, and for 6 months damo gid ang amon natunan sa maintenance, sa nutrient management, pest management, and madamo pa. So, ang pinaka-dako nga aspeto nga nahatag sa akon sa project nga ni ay ang umpisa sa construction. Ang pag-construct sang tama sa kalidad
nga greenhouse ang makabulig nga para sa mga tanom nga mag-strive and makaproduce in quality product like for example ang height, ang ventilation, and ang mga correct tools and equipment like irrigation, nutrient management. Isa sa mga pinaka-importante na maka-produce kami sa quality product, makapagawa namin sa market na matandaan nila nga this product is a quality and deserve nila na bayaran ang quality product na ma-produce namin. Thank you very much sa WestBR for this opportunity and also to the Korean government, to the APs that na ako ay na-include sa isa sa mga trainee na naka-avail sa training nila about sa smart greenhouse na ini nakahatag gid sang dako nga contribution sa akon, hindi lang sa financial, kundi sa akon yung mga skills, knowledge, kag mga techniques. So thank you very much. Very fortunate gid ako. Isa sa mga trainee ako nga na grantan sang sini nga knowledge. So thank you very much. The experience I got from the Smart Greenhouse training was very valuable for me. I learned a lot of technology in this training. For one, I learned how to manage fruiting hydroponics. As you can see in my background, I was able to produce cherry tomatoes and salad tomatoes. And I've also produced melons and bell peppers. In this, I learned a lot from this training. The technologies I learned, one very important is automation. I saw the model of automation in the Korean Smart Greenhouse, and I applied it immediately in my lettuce greenhouse. I created a module that would control the temperature, the humidity, the water pumps, and even the timer of my irrigation. I learned it from this smart greenhouse. Another thing that I've learned is how to sanitize my pots. Before I used to sanitize them in bulk. I learned a technique from this training that you can sanitize the pots by just covering it with UV plastic and then covering the greenhouse with UV plastic for several days, and that in turn is a very good way to sanitize my greenhouse. So right now, before I start any project, I do that procedure. It helps me a lot by not sanitizing it one by one. It saves me on labor, it saves me time. And then of course the management on how to manage properly from the seedlings, the growth, the vegetative state to the fruiting stage of these plants. I learned a lot from on how to manage them, and even on managing the pests and diseases on this fruiting vegetables. I learned a lot from this training. I would like to take this opportunity to give my heartfelt thanks to the Department of Agriculture, specifically to Western Visayas Regional Field Office 6, and to the Korean government. The technology or the learnings that I learned from this training is really invaluable. It's very meaningful for me as a farmer to learn all of this technology, and because of your help, because of the help of the Korean government and the Department of Agriculture, I was trained to do this. And as you can see, the training has been fruitful, and I would like to continue and even do my part in training other farmers to learn this technology. Once again, thank you very much, Department of Agriculture and the Korean government. The project's impact is notable for its comprehensive approach to addressing agricultural challenges. The introduction of smart greenhouse technology signifies a leap forward in agricultural practices. Moreover, the project goes beyond immediate agricultural concerns. It incorporates a strong capacity building component,
equipping local farmers and stakeholders with the knowledge and skills needed to leverage these innovative technologies effectively. This emphasis on capacity building ensures the sustainability of the project's impact by empowering the local community to adapt and thrive in the evolving modern agriculture. In essence, the establishment of smart greenhouse and capacity building project is not just a solution to current agricultural challenges. It is a catalyst for a transformative and sustainable future in farming. By integrating innovation with education, the project creates a holistic framework that not only addresses the immediate needs of the agricultural sector, but also positions the community for long-term success in the face of evolving global demands and environmental considerations. Thank you for joining us in this journey of growth, innovation, and friendship. Together, let's cultivate a greener and smarter future. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.